Hati naman ang opinyon ng ilang eksperto sa batas tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Anong sinasabi ng mga legal experts? Sinasabi ba nila, tingin nila ay nagmalabis ang Korte Suprema? Well, Jiggy, siyempre depende yan kung sinong iyong tatanungin. Dito naman sa Pilipinas, minsan mas marami pang opinion kaysa sa mga abogado. Gayunpaman, importante rin kasing pakinggan yung mga sinasabi ng mga taong mismong bumalangkas dun sa 1987 Constitution. For example, we already talked to 1987 Con Delegate Rene Sarmiento and as well retired Justice Adolfo Ascuna, also a 1987 Constitutional Convention delegate. At in the case of Sarmiento, for example, sinasabi ni Sarmiento na pinahina ng desisyon ng Korte Suprema itong impeachment process. In fact, ito pagkakasabi niya, the decision emasculated a constitutional weapon of exacting accountability from public officials. In other words, pinahina at tinanggalan ng lakas ng desisyon na ito ang proseso ng impeachment para panagutin ang mga di umano'y tiwaling opisyal. Meron pa sa mga ibang binanggit na medyo mabigat. For example, sabi niya, this is judicial intervention and as well, this is also judicial amendment of the Constitution. Particular, for example, yung mga patakaran na nilatag doon sa desisyon kapon, kung saan hindi lamang yung active action, ibig sabihin yung paggawa ng Kongreso ang maaaring mag-initiate ng impeachment. In this particular case, yung referring to the Justice Committee, for the longest time, that was kasi the trigger for the initiation of an impeachment complaint. Ngayon, with this new decision, inaction on any endorsed and verified complaint within the 10 session days will also trigger the initiation. Sunod pa dyan yung problema yung question ng due process. Yung pinag-usapan natin kanina with the other reporters na ang reklamo ng mga, for example, those who are handling the impeachment complaints, now kailangan na ng tinatawag na sufficient evidence to prove the charges for them to move forward. Doon pa lang yan sa impeachment process, doon sa mababang kapulungan. So, bagamat sinasabi yan ni Atty. Sarmiento, ginigit pa rin niya na hindi siya sang-ayon, pero siya pa rin ay nagre-respeto doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po ang pahayag ni Atty. Sarmiento. May tinatawag na judicial overreach, pagmamalabis ang ating Korte Suprema amounting to judicial interventionism. Yes. Okay naman, judicial intrusion. We have to yield to the ruling of the highest tribunal. The House has to craft new rules to conform with this new rules set forth by the Supreme Court. But I trust the House to be more creative this time, how to adjust to the new realities. At Bok, para doon sa mga pabor dito sa desisyon ng Korte Suprema, yung mga legal expert, ano ang kanilang sinasabi? In the case of Atty. Israelito Torion, na nakausap siya ng sa totoo lang na programa sa 1PH kagabi, ang sinabi niya, wala naman daw bagong mga inilatag na requisitos itong desisyon ng Korte Suprema. In fact, ang sabi niya, bahagi naman talaga ito from the very start ng mga patakaran ng Kongreso. Nililinaw lamang daw ng Korte Suprema kung ano ang maari at hindi maari base doon sa mga inilatag ng Konstitusyon at ng House Rules on Impeachment. So as far as Atty. Torion is concerned, this is not necessarily anything new. But then again, keep in mind that si Atty. Torion is also one of the petitioners doon sa kaso na nagka-question doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito po ang pahayag mula kay Atty. Torion. May punto din ang Korte Suprema dito, hindi ito additional process. It is already a process stated in the House rules mismo. Kasi kinakailangan na i-verify pa rin ng Committee on Justice kung verified nga, kung nabigyan ba talaga ng lahat ng members ng House of Representatives ng kopya ng complaint. At Bok, yung nabanggit mo kanina na dun sa sinabi nga ng Korte Suprema na dapat ay dun pala sa impeachment ay may sufficient evidence na. Halimbawa, medyo lumihis ng konti itong Kamara. Naging creative sila, diniskartehan nila, hindi nila sinunod ang desisyon
ng Korte Suprema, ano ang pwede mangyari naman dito sa Kongreso? Okay, well, Jiggy, that's an interesting question kasi from the very start, magmula pa noong July hanggang dun sa desisyon ng Korte Suprema kahapon, inuulit-ulit ng Korte Suprema that the House of Representatives has the sole jurisdiction to promulgate the rules on the impeachment process. Of course, subject to the conditions set by the 1987 Constitution. So mula sa po sasabi ng Korte Suprema, bahala ang Kongreso sa paglalatag ng mga patakaran ng impeachment. Basta lamang ito'y humahanay doon sa konstitusyon. So, ang problema natin, I suppose ang problema nila, you might say, is dun sa conflict, dun sa interpretasyon. Kasi malinaw na malinaw ang conflict ng interpretasyon dun sa tatawag na session days. Ano ibig sabihin ng session days? Kasi sa Constitution, 10 session days para ang reklamo ay ilagay sa order of business at 3 session days para ang reklamo ay i-refer sa Justice Committee. Anong definition ng session day? Ang definisyon ng Korte Suprema ng session day, at ito'y nakalatag doon sa decision kahapon, ay ang isang calendar day kung saan may sesyon ang Kongreso. For example, kung may sesyon ang Kongreso ng Monday, Tuesday, Wednesday, 3 session days na yan. Yan ang bilang ng Korte Suprema. Pero ang problema dyan kasi sa matagal na panahon din, iba ang definisyon ng Kongreso ng session days. Ang simula ng session day ay ang pagko-call to order ng Kongreso at ang pagtatapos ng session day ay ang pag-a-adjourn. So may mga pagkakataon na ilang araw hindi nag-a-adjourn, nagsususpend lang ng sessions. So hindi siya binibilang na separate session days ng Kongreso. In this particular case, for example, ang sabi ni retired Justice Adolfo Ascuna, na also a 1987 Constitutional Convention delegate, dapat masunod ang definisyon ng Kongreso because the Constitution explicitly gives Congress the prerogative to determine the rules of procedure in impeachment processes. In other words, pating definition ng session days, dapat daw nasunod yung Kongreso. Anyway, kung hindi magkasundo yung dalawa, baka magkaroon ng problema o crisis with the Constitution. Ito po ang pahayag ni Justice Ascuna. Under the Constitution has a continuing power to frame and adopt rules to implement the impeachment provisions of the Constitution. So, supposing Congress now will adopt a new rule, but it will not follow the new definition of the Supreme Court. So, magkakabanggaan ngayon ang Congress at Supreme Court on the definition of 10 session days. So, Jiggy, yan ang latest mula sa TV5 Newsroom. Jiggy. Maraming salamat, Bok Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.